Okay, so magandang gabi sa inyong lahat. So let's start with a prayer. Let's pray. Dear Lord, we would like to ask for a blessing. We pray for the Holy Spirit to be with us, lead us, and give us understanding, especially as we study more of the prophetic portion of your word. So we ask for help in Christ's name we pray. Amen. Okay, so kung mapapansin nyo yung lesson natin is nilalagyan ko siya ng lesson number. Kasi yung outline na ginagamit ko hanggang lesson 30 siya. Ang plano kasi is kompletuhin siya. Tapos napapansin nyo na nire-record ko siya. Kasi gusto natin siyang gamitin din para sa online evangelism. So iniipon ko yung recording ng Bible study, yung quiz, yung presentation. So kasi pinag-uusapan namin sa board kung paano maggagawa ng digital evangelism. So, isa siguro to sa mga gagawin natin. Kaya napansin niya, parang naging regular na yung pagre-record ko ng studies natin. So, for tonight, ang pag-aaralan natin, yung tinatawag nating Mark of the Beast. Kasi last time, ang pinag-usapan natin, yung beast. Di ba? So, based dun sa napag-aralan natin last time, sino yung ina-identify ng Bible prophecy na tinatawag natin yung beast o yung halimaw sa Bible? Merong nakakaalala sa inyo kung ano yung in-identify natin? Yung sistema yata Sistema ng ano? ng Roma. So, yung papal system ng Roman Catholic Church, no? So, alam ko na nagiging maingat tayo sa pagsasalitang ganito. Pero nung pinag-aralan ko yung history ng SDA Church, actually before pa nagkaroon ng Seventh-day Adventist Church, kahit yung mga early Protestant Church, ang identification nila nung little horn sa Daniel chapter 7, tapos yung beast sa Revelations 13, yung papal system ng Roman Catholic Church. Okay? So, hindi tayo dapat nahihiya o kaya is natatakot, di ba? Kasi sinasabi lang naman natin kung ano yung nakikita natin sa prophecy. So ngayon na na-identify na natin yung beast, so pwede na nating i-identify ano yung mark of the beast. Kasi kung hindi natin alam yung beast, malabo na malaman natin kung ano yung mark. Di ba? Ngayon, para ma-identify natin yung mark of the beast, kailangan magkaroon tayo ng parang equivalent ng mark of the beast. Yung mark naman ng Diyos, di ba? Kasi mas maraming informasyon sa Biblia yung sa mark of God o sa seal of God kaysa sa mark of the beast. Pero alam kasi natin na yung mga mayroon ng Panginoon is kina-counterfeit ng kaaway. So magkakaroon tayo ng idea kung ano yung mark of the beast. Pag tinignan natin kung ano yung mark of the living God. So dito tayo magsisimula. Ang first question natin is, what sign or mark reveals allegiance to God? So ano ba yung tanda o yung marka na nagpapakita ng katapatan sa Panginoon? So babasahin natin yun nasa Deuteronomy chapter 11 at makakakuha tayo ng clue dito. Deuteronomy 11 verse 1, kaya't ibigin mo ang Panginoon mong Diyos at lagi mong sundin ang kanyang bilin, mga tuntunin, mga batas at mga utos. So dito sa verse na to, ano yung nakikita niyong inihahabilin ni Moses sa mga tao? Ano yung nakikita niyong lumulutang dito sa verse 1?
batas at utos, Roland. So, sundin, di ba? Sundin ang Mm. kanyang mga bilin, mga tuntunin, mga batas at mga utos. Ngayon, pag tinignan natin yung verse 8, kaya't sundin nyo ang lahat ng utos na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, upang kayo'y lumakas, makapasok, at angkinin ang lupain na inyong tatawidin. So, ito yung papunta pa lang sila doon sa Promised Land, sa Canaan. At ang bilin sa kanila, sundin nyo ang lahat ng utos ng Panginoon para kayo ay lumakas, makapasok, angkinin ang lupain na inyong tatawidin. So, anything na ginagawa nila bago sila pumasok sa Promised Land sa kanila, dapat maging alert tayo, no? Kasi para sa atin is advice yun o clue. Kasi alam natin na yung ginawa dati ng literal Israel, may kaugnayan sa ginagawa ngayon ng spiritual Israel. Kasi malapit na tayo. Malapit na tayong pumasok doon sa promised land. So sa kanila, ang bilin sa kanila, sundin nyo ang lahat ng utos. Yung na aking iniuutos sa inyo. Pag tinignan natin sa verse 18, ito yung nakalagay. Kaya't inyong ilalagak ang mga salita kong ito sa inyong puso at sa inyong kaluluwa at inyong itatali na pinakatanda sa inyong kamay at magiging pinakatali sa inyong noo. Ayan. So, nandito sa verse na to, yung clue na makikita natin na ginagamit sa Revelation pagdating sa Mark. Nakita niyo yung keyword dito. So, ilalagak yung salita sa inyong puso at inyong kaluluwa. Pag sinabing kaluluwa sa Bible is, iba-iba yung gamit nito, no? Minsan, ang gamit ng kaluluwa is yung whole human being. Minsan, ang gamit niya is yung mind ng tao, di ba? Yung kaisipan niya. At pagkasabi nito at ang sinakalagay dito, inyong itatali na pinakatanda sa inyong kamay. So, tanda sa kamay at magiging pinakatali sa inyong noo. So, dito lumalabas yung idea na tanda sa kamay at tanda sa noo. Kasi ito yung makikita nating sinasabi sa Revelation. Di ba? Kahit yung mark of God, saka yung mark of the beast. Yung mark of God sa noo, tapos yung mark of the beast sa kamay, saka sa noo. Pero nung Old Testament, makikita natin yung symbolism na yun, ginagamit na nila. Tanda sa kamay at tanda sa noo. Bago sinabi itong verse na to, nakita natin na ang pinagdiriinan na bilin sa kanila is yung pagsunod sa kanyang mga utos. Okay? So, sa pagsunod sa isang utos, meron kang at least dalawang step. Una, kinakailangang marinig mo, di ba? Paniwalaan yung mga salita. Pagkatapos, saka mo siya gagawin. Kaya yung sinasabing tanda sa kamay, pag yung sinabi is yung sign on your hand, yun yung pwede nating sabihin outward observance ng God's commandments. So yung pagsunod sa kautusan na nakikita, di ba? So kaya nga ang sinasabi natin is ipapakita mo yung pananampalataya sa pamamagitan ng iyong gawa. Kasi yung pananampalataya, hindi siya visible. Ang visible is yung gawa. So yung outward observance of God's commandment, yun yung sign on your hand. Ngayon, yung nakatali sa noo, di ba? Ang sa English, ang translation niyan is frontlets between your eyes. So nakakita na siguro kayo ng ganun yung may nakalagay dito sa noo. Parang tanda, no? Hindi yan yung tatatuan ko sa noo, hindi. Meron silang nilalagay sa noo nila na parang palatandaan. At pag sa noo naman inilagay yung sign, ibig sabihin, yun yung ikaw ay naniniwala doon sa salita. So, yung sa kamay, yung outward observance, yung actions mo, while yung tanda sa noo, yung sa forehead, yun yung naniniwala ka doon sa kung anumang salita na iyong ginagawa. Ngayon, posible ba na may action
pero hindi mo actually siya pinapaniwalaan. Posible ba yan? Posible. So, in what case na pwedeng mangyari yan? Itang tao lang, wala sa puso. Di ba? Okay, so una is pakitang tao lang. So, pwede mong gawin yan sa utos ng Panginoon, pwede kang sumusunod pakitang tao. Pwede siguro, halimbawa, meron kang gusto na nililigawan mo. Siya, sabadista, ikaw hindi ka naman sabadista. Pero gusto mong mag-good shot dun sa nililigawan mo. So, pupunta ka sa simbahan, di ba? Hindi ka naninigarilyo, hindi ka uminom ng alak, di ba? Pero ginagawa mo lang yun dahil gusto mong maganda yung lagay mo dun sa nililigawan mo. That's one thing. O kaya, pangalawa, pwede rin yung case na baliktad naman, ano? Yung doon naman galing sa kaaway na hindi ka naniniwala na tama, halimbawa yung pagsisimba ng linggo, di ba? Pero dahil yun lang yung available na day mo, o kaya mahirap kasing i-observe yung Sabbath, ay di Sunday na lang. Actually, hindi mo siya pinapaniwalaan, pero yun yung mas convenient sa'yo, di ba? So, yun yung example na tanda sa kamay, pero wala sa noo. Pero marami na tao, parehong meron sa noo, meron sa kamay. Pinapaniwalaan at ginagawa. So, itong idea ng tungkol sa kamay, saka sa noo, marami kang makikitang example na ganyan sa Bible. Halimbawa sa Deuteronomy chapter 6, di ba? Familiar kayo dito yung yung bilin ni Moses dun sa mga tao. Ang sabi niya sa Deuteronomy 6, verse 6 to 8. And these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, when you rise up. Verse 8, you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. So nakita niyo pareho yung idea na ginagamit. Tanda sa kamay at tanda sa noo. Sa Exodus 13, verse 9, ito yung nakasulat. It shall be as a sign to you on your hand, and as a memorial between your eyes, that the Lord's law may be in your mouth. For with a strong hand the Lord has brought you out of Egypt. So yung idea na yung tatak nasa kamay at nasa noo, matagal nang ginagamit yan sa Old Testament. At alam natin na hindi siya literal, di ba? So, ang ibig lang sabihin nun, yung sa kamay is yung actions mo sa pagsunod, while yung sa noo is yung pinapaniwalaan mo kung ano yung salita. Okay? So, dito kasi makakakita na tayo ng idea na pagdating dun sa mark of the beast, hindi na natin hahanapin yun sa kamay o kaya sa noo. Yeah. Kasi alam natin na yung phrase na yun, parang idiomatic expression siya. Ang sinasabi, actions, yung sa kamay, belief, yun yung sa noo. Okay? So, I hope itong prinsipyo na to is malinaw sa atin kasi makakatulong sa atin ito para hindi tayo madaling magpanic ano? Pag pinag-uusapan yung mark of the beast. Okay? Ngayon, sa Biblia is meron din tayong prinsipyo na ginagamit na yung people look at outward marks, but where does God look? Diba? At ang karamihang verse na ginagamit dito is yung 1 Samuel 16:7. Naalala nyo nung humihingi ng king yung bayan ng Israel? At si Samuel, hinahanap niya kung sino yung magiging unang king. Kasi siya yung mag-anoint. Siya yung prophet nun. So, ito yung
verse kung saan pinuntahan na ni Samuel yung pamilya ni Jesse kasi maraming anak na lalaki si Jesse. At tinatanong ni Samuel, sino ba to sa mga tong anak na lalaki ni Jesse? Yung inanoint ng Panginoon na hari. So ito yung sinabi ng Panginoon. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ng kanyang mukha o ang taas ng kanyang tindig sapagkat itinakwil ko siya. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. So dito makikita natin na yung mark ng Panginoon sa Revelation, dito siguro natin maintindihan bakit yung mark of God is sa forehead lang binanggit. Samantalang yung mark of the beast is sa kamay, sa forehead. Diba? Halimbawa, pag binasa natin yung Ezekiel chapter 9 verse 4, ang nakasulat dito sa Ezekiel chapter 9 verse 4, and the Lord said to him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and put a mark on the foreheads of the man who sigh and cry over all abominations that are done within it. So yung mga lalagyan daw ng sign sa forehead nila, yung mga tao na nalulungkot at humahagulgol dahil sa kasamaan na nangyayari din sa Jerusalem. So makikita natin dito yung transition, na yung mark ng Panginoon, unti-unti, nagsesentro siya sa forehead. So dito papasok yung kung ikaw ay may mark ng Panginoon, hindi pwedeng sa kamay lang. So, mas importante na nasa forehead. At makikita natin yung ibang principle na yung pananampalataya mo, may papakita mo sa pamamagitan ng iyong gawa. Tulad ng sinabi ni James, di ba? So, kung ang isang pananampalataya ay walang gawa, patay na pananampalataya siya. So, makikita natin dito, nagkakaroon na ng konting diferensya yung mark of God sa yung mark of the beast. Ngayon, para sa ating nabubuhay sa itong tinatawag nating end of time, itong question na to is, everyone will one day receive a mark. So, hindi ito question na, will I receive a mark or not? Lahat tayo magre-receive ng mark. Ang question na lang is, what mark will God's people receive? So, lagi natin sinasabi dito sa controversy na to, walang neutral dito. Ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay hindi sa akin, tumutulong sa akin, ikaw ay dun sa kabila, di ba? Kung hindi ka tumutulong na mag-gather, ikaw ay nagkakalat. So, walang neutral. Ang nakalagay sa Revelations 14 verse 1, pagkatapos ay tumingin ako at naroon ang kordero nakatayo sa bundok ng Zion. Kasama niya ang 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nakasulat sa kanilang mga noo. So dito sa Revelations 14, nagkaroon tayo ng karagdagang konsepto dito. Na yung mark na makikita sa forehead, ang ginamit na parang symbolism dito sa Revelations 14:1, pangalan ng kanyang ama. Ano yung ibig sabihin na yung pangalan ng ama, yun yung isusulat sa noo? Diba? So, ibig mo sabihin, yung mga mamamarkahan ng Panginoon, nakalagay doon sa noo nila, Jehovah, o kaya Panginoon, o kaya God the Father, diba? Yun ba yung hahanapin natin? Magkakaroon tayo dito ng isang clue pag tinignan pa natin yung isang verse o sa isang chapter sa Revelation, Revelation chapter 7. Sa book kasi ng Revelation, yung 144,000 is sa dalawang chapter siya lumabas. Revelations chapter 7 saka Revelations chapter 14. So yung Revelation chapter 7 verses 2 to 4, ito yung nakasulat. Then I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God.
And he cried with a loud voice to the four angels to whom it was granted to harm the earth and the sea, saying, Do not harm the earth, the sea, or the trees, till we have sealed the servants of our God on their foreheads. And I heard the number of those who were sealed, 144,000 of all tribes of the children of Israel were sealed. So dito, makikita natin yung seal of the living God na inilagay sa forehead ng 144,000. Pagdating natin doon sa Revelations 14, yung pangalan ng kanyang ama, yung equivalent doon sa seal na yan. Okay. So, ang question ngayon is, ano ibig sabihin nun? Nasusulat sa kanilang mga noo yung pangalan ng Diyos Ama. Okay? So, sagutin natin itong question na to. Where will God's character or law be written? Will this writing be visible to mankind? Okay. So, ito is, minsan kasi iniisip natin, obvious naman, di ba? Hindi naman yan yung may tattoo sa noo, o kaya may tattoo sa kamay. Pero magtataka tayo, paminsan-minsan, lumilitaw pa rin na yun yung pinapaniwalaan ng ilang tao, di ba? Kaya ine-emphasize natin dito na yung nakasulat sa Biblia, pag sinabing mark sa kamay, saka sa mark sa noo, hindi siya literal na nakasulat sa kamay o kaya sa noo. Okay? Kasi yung prinsipyo na yan, matagal nang ginagamit sa Old Testament. At ang pagkakagamit sa Old Testament is tungkol sa obedience sa Panginoon, sa salita ng Diyos. Yung paniniwala mo sa salita ng Diyos at yung pagsunod mo doon sa pinapaniwalaan ng salita ng Diyos. So, sa Hebrews chapter 10, verse 16, ito yung nakasulat. Ito ang tipan na aking gagawin sa kanila. Pagkatapos ng araw na yon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang pag-iisip. Yan. So, meron talagang pagsusulatan. Pero hindi sa noo, hindi sa kamay. So, saan isusulat ng Panginoon yung kanyang salita? Sabi dito, isusulat niya yung mga iyon sa kanilang pag-iisip. Ilalagay sa kanilang mga puso. So, yung salita ng Diyos, hindi susulat sa noo, hindi susulat sa kamay. Isusulat sa ating pag-iisip at ilalagay sa ating mga puso. Okay. So, may prinsipyo din tayo pag nag-aaral tayo ng Biblia. Yung tinatawag nila exegesis. Narinig niyo na siguro yung word na yan. Ano? Exegesis. Pag sinabi natin itong salita na to, kung gusto talaga nating maintindihan yung nakasulat sa Biblia, ilalagay natin yung sarili natin doon sa original audience kung kailan sinulat yung salita na yan. Pag-aaralan din natin kung ano yung kultura ng panahon na yan. Alamin natin ano ba yung weather ng panahon na yan, di ba? Alamin natin ano ba yung political situation ng panahon na yan. Paano ba nila ginagamit yung salita ng panahon na yan. So, ang ibig sabihin ng exegesis is, ano yung intention na nagsulat na maintindihan ng kanyang audience, ng kanyang original audience, ha? Yun yung pinakamalapit na meaning na dapat nating intindihin. So, hindi natin dapat titignan yung bagay na sinulat 2,000 years ago based sa panahon natin ngayon. Okay? So, halimbawa, pag sinasabi dito yung pangalan isusulat sa noo, ano ibig sabihin ng pag sinabi ang pangalan ng isang tao? Mapapansin niyo yung mga pangalan ng character sa Bible is lahat na ibig sabihin, di ba? Si Jesus o kaya si Joshua, actually pareho lang yung pangalan nila. Ang ibig sabihin nun is, He will save, di ba? Yung mga pangalan nila may ibig sabihin kasi yung pangalan nila nagre-represent ng character nila. So pag nasabi natin na yung pangalan ng Diyos isusulat sa noo ng tao, nakita na natin na yung salita ng Diyos, ito sa Hebrews chapter 10 verse 16, isusulat sa ating pag-iisip.
ilalagay sa ating mga puso. So, ang ibig sabihin na yung pangalan ng Diyos Ama isusulat sa noo, ibig sabihin, yung salita ng Diyos isusulat sa pag-iisip ng tao, ilalagay sa kanyang puso. So, kung lalaliman pa natin yung pagkakaunawa natin doon, ang salita ng Diyos ay nagre-represent ng kanyang karakter. Di ba? Kasi tutunay din ito sa mga tao. Pakinggan mo kung paano magsalita ang isang tao. Masasalamin mo kung ano yung karakter niya. Agree ba kayo doon? Based sa experience niya. Kung, Yes. kung paano magsalita ang tao, kung ano yung mga sinasabi niya, masasalamin mo doon kung ano yung karakter ng tao. Yung character niya, tsaka yung intellectual capability. So, pag yung tao is, ang lagi na lang nasa isip niya is chismis, di ba? Showbiz. Pagkausap mo siya, ang maririnig mo is puro mga showbiz personalities, chismis. Pag yung tao, ang isip niya is laging nasa politika, pag kinausap mo siya, puro mga personality sa politika ang maririnig mo. Okay? So, kaya sinasabi natin, kung ikaw gusto mong maging holy yung Sabat mo, yung the rest ng day, ng week, dapat mag-dwell ka rin doon sa mga godly things. Para pagdating ng Sabat, ang lalabas sa bibig mo, yung mga godly things. Okay? So, tunay yan sa tao at tunay din yan sa Diyos. Yung kanyang salita, yun yung salamin ng kanyang karakter. So, pag sinulat ng Diyos yung kanyang mga salita sa ating pag-iisip at ilalagay sa ating mga puso, yung mismong letra ng kanyang salita, makikita mo ba yun? O sa ibang paraan natin yung makikita? Ano sa tingin niyo? Paano niyo malalaman kung ang isang tao nakasulat sa kanyang isip yung salita ng Diyos? Makikita mo sa salita din niya, tsaka sa gawa. Oo, di ba? So, Yes. kaya nga ang sabi is, kung ano yung nakasulat sa isip, yun yung ginagawa ng tao. Kaya hindi natin mapaghihiwalay yung pananampalataya sa kasagawa. Another way ng pagsasabi niyan, ginagamit ni Jesus ito, malalaman mo kung ano yung puno sa pamagitan ng bunga. Okay? So, different ways of saying things, pero pareho lang yung principle. At actually, itong ipinangako ng Panginoon na isusulat sa kanilang pag-iisip at ilalagay sa kanilang mga puso. Ilang beses sinabi yan sa Old Testament. Halimbawa sa Jeremiah 31:33. Ito yung nakasulat, Jeremiah 31:33. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts, and I will be their God and they shall be my people. So eksakto, yan yung nakasulat sa Hebrews chapter 10:16, pero nakasulat siya sa Jeremiah 31:33. Isa pang parte ng Hebrews chapter 8 verse 10, inulit din itong ganitong pananalita. Sabi sa Hebrews chapter 8 verse 10, For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their mind and write them on their hearts, and I will be their God and they shall be my people. So ito word for word, inulit lang yung Jeremiah 31:33. Kaya makikita natin dito, hindi ito yung sinasabi nila, bagong tipan na naisip lang ni Jesus nang dumating siya. Hindi. So, noong Old Testament pa lang, nakaprophesy na siya. Ito yung gagawin ng Panginoon at yun yung ginagawa niya at gagawin niya, di ba? At ito yung makikita natin, paraan
ng Panginoon kung paano yung kanyang mark, yung kanyang tanda is masusulat dun sa mga tao. So far siguro, medyo siguro inaisip nyo, bakit palaging sinasabi ni Roland yun na yung marka is something na hindi mo makikita na nakasulat sa noo saka sa kamay. Pero yan is nakasulat sa kanilang puso, ilalagay sa kanilang puso, isusulat sa kanilang pag-iisip. Kasi sa bandang huli, sa end time, maraming deception yung nangyayari. Kung hindi tayo malinaw sa nakasulat sa Biblia, ang sabi nga is, they will try even to deceive even the very elect. Diba? So, kinakailangan maging matatag ang ating pagkakaunawa sa salita ng Diyos. So, okay, sa salita ng Diyos, sa kautusan ng Diyos, yung pananampalataya doon, yung pagsunod doon, yun yung nagre-represent ng mark ng Panginoon. Pero actually, pwede ka pang mag-focus, identify, okay, alin doon sa mga salita, utos ng Diyos, especially, mag-identify ng God's people. So, which one of God's laws especially identify God's people, marking them as those who accept His authority? So, alam na natin yung nakasulat sa Ezekiel chapter 20, di ba? So, Ezekiel 20 verse 12, bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanilang aking mga Sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at nila upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. So, ang sabi ni Ezekiel dito sa Ezekiel 20, yung Sabat ng Panginoon, ito ay isang tanda sa pagitan ko at nila. So, kung naghahanap tayo ng tanda, ito si Ezekiel, nilinaw niya na. Yung Sabat ng Panginoon, ito ay isang tanda sa pagitan ko at nila. Ano yung tanda? Ibig sabihin nun, upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. So kung babalik ka naman natin yung sinabi kanina sa sa Jeremiah 31 verse 33, di ba? Isusulat niya yung kanyang salita sa kanilang isip, ilalagay sa puso, and I will be their God and they shall be my people. So yun yung dahilan kung ba't niya isusulat. Ako ang kanilang magiging Diyos, sila ay aking magiging mga tao. Yan din yung makikita natin nakasulat dito, di ba? Ezekiel 20, upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. So makikita natin, relasyon ito ng Diyos at kanyang mga tao. Yung tanda na pinag-uusapan natin dito. Tuloy pa natin sa verse 20. Inyong ingatang banal ang aking mga sabat upang ang mga iyon ay maging tanda sa pagitan ko at ninyo, upang inyong malaman na akong Panginoon ang inyong Diyos. So paulit-ulit na sinasabi yan sa Old Testament na yung Sabat ay tanda ng Panginoon sa pagitan ko at ninyo upang inyong malaman na akong Panginoon ang inyong Diyos. Ngayon, merong paminsan-minsan makakausap kayong pilosopo, no? Sasabihin, sino ba yung kausap dito? Hindi ba ang kausap niya dito mga Israelita? Para lang yan sa mga Israelita. So, parang pinalalabas nila, yung Sabat, tanda lang yan sa mga Israelita between God and themselves. Okay, para lang yan sa mga Israelita. Pero bakit yung pangako kanina sa Jeremiah 31:33, ano yung nakasalagay sa Jeremiah 31:33? But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days. Says the Lord, I will put my laws in their mind, and I will write it in their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Magtataka kayo, lahat ng Kristiyano, inaari ito, di ba? Sinasabi na, ito, pangako sa atin ng Panginoon. Pero pag binasa mo mabuti, Jeremiah 31 verse 33, sino yung kausap ng Panginoon dito? Yung house of Israel. So yung pangako sa house of Israel, inaangkin natin, di ba? Pero pagdating doon sa Sabat, ayan, sa Israel lang yun. So dito makikita natin kung paano inconsistent ang tao.
So, yung fourth commandment ng Panginoon, yung ano uli yung fourth commandment? Natatandaan ba natin yan? Remember the Sabbath day. Remember the Sabbath day to keep it holy. Di ba? So, ito yung sinasabi natin na especially nag-identify sa God's people. Kasi dito natin makikita dun sa Sabbath commandment, yung sinasabi natin three components ng official seal. So, narinig niyo na to na yung mga hari, di ba? Kahit nga yung mga presidente ngayon, meron silang seal, di ba? At pag tinignan niyo yung seal na yun, ang nakasulat doon, President of the Republic of the Philippines. Yan. So, dito makikita natin yung pangalan, yung title, saka yung domain, di ba? So, ano, sa fourth commandment, makikita natin doon, andun ang pangalan ng Diyos, di ba? Siya yung creator, sabi sa fourth commandment. Siya yung creator ng heaven and earth. So, makikita natin doon yung kanyang domain. Ano yung nasasakupan niya? Heaven and earth. Sino siya? Siya yung creator. Di ba? So, anong pangalan niya? Siya ang Panginoon. So, siya ang Panginoon na tagalalang ng langit at lupa. So, dito makikita natin yung complete element ng isang seal. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit ito yung pinili ng Panginoon na sabihin niya, ito yung tanda ko. Tanda ko at ninyo para malaman ninyo at ng mga tao na ako ang inyong Panginoon, kayo ay aking mga tao, ako yung nagpapabanal sa inyo. So, napag-aralan na natin kung ano yung mark ng God, ano yung mga principles na makikita natin sa Bible pag ang pinag-usapan natin is yung mark, di ba? So, yung mark of God, makikita sa noo, tapos isusulat sa isip, ilalagay sa puso. So, paano natin i-connecta to sa pag-identify natin ng mark of the beast? Okay? So, yung seal ng Panginoon, yung mark ng Panginoon, nagpapakilala yan ng authority niya. Ganon din yung mga seal ng mga ano ngayon, ng mga presidente, ng hari, nagpapakilala ng authority nila. So, itong beast power na pinag-uusapan natin, i-acknowledge niya ba yung authority ng God? So, napag-aralan natin last week na itong beast power na to, pag binasa natin yung 2 Thessalonians chapter 2, verse 4, may iba siyang pangalan dito. Ang pangalan niya dito is yung man of sin, yung taong makasalanan. Ang nakalagay doon is sa 2 Thessalonians chapter 2, siya ay sumasalungat at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya ay nauupo sa templo ng Diyos na ipinahayag ang kanilang sarili, ang kanyang sarili na Diyos. So itong beast power na to, wala sa isip niya na i-acknowledge yung authority ng Panginoon. Makikita natin nagsimula pa yan sa langit na ang dahilan ng kanyang rebellion is gusto niya siya yung maging Diyos. So pag meron kang ganong pag-iisip, never mo na i-accept yung authority nung gusto mong palitan. Okay? So yun yung gusto niya mangyari. Gusto niya palitan ang Diyos. Pag binasa natin yung Isaiah 14, verse 12 to 14, familiar tayo dito. Ito yung parang parody tungkol kay Lucifer. Isaiah 14, verse 12. How are you fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How you are cut down to the ground, you who weaken the nations. For you have said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. I will ascend above the heights of the cloud. I will be like the Most High. So, ito yung character ni Satan na ang tawag natin dito sa Revelation is siya yung dragon. Pero yung authority ng dragon, ibinigay niya din sa beast. Di ba? So, dito makikita natin kung anong klaseng character meron itong beast. Di ba? So, saan niya ba kukuhanin yan? Hindi dun sa nagbigay sa kanya ng authority niya. So,
Kaya itong bis, ito din yung iniisip niya. So, sumasalungat at nagmamataas laban sa Diyos, nauupo sa templo ng Diyos, gusto niya palitan ng Diyos, at pinahayag ang kanyang sarili na Diyos. So, yan yung character nitong beast na to. So, what will the beast boast that he can do to God's law? So, pag pinag-aralan natin ang history, makikita natin kung ano yung ipinagyayabang nitong beast na to. Sa Daniel, ang pangalan niya is Little Horn. Sa 2 Thessalonians, ang pangalan niya is Man of Sin. Sa Revelation, ang pangalan niya is Beast. Di ba? Sa Daniel 7:25, ito yung nakasulat. At siya ay magsasalita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan. At sila'y ibibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang taon. So, hindi ito yung unang beses na nabasa niyo itong verse na to. Kaya alam natin na itong beast na to, itong little horn na to, kanyang iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan. Ngayon, ang question is, pag mayroong isang authority na naglabas ng kautusan, so, nag-promulgate ng isang kautusan, ano ang kailangan mo para baguhin yung kautusan na yun? Kahit sa mga bansa, halimbawa, so, pag ang Kongreso gumawa ng isang batas, naging final na yung batas, ano ang kailangan para mabago yung batas na yun? Amendment. Sino yung pwedeng mag-amend ng batas na yun? Yung gumawa din. So, either yung Kongreso mismo, di ba? O kaya, mas mataas na authority kaysa sa Kongreso. Okay? So, yun yung common, di ba? Common na understanding pagdating sa batas. Pwede mo lang baguhin ang batas sa pamamagitan ng the same authority na gumawa ng batas o kaya something higher. So, ano ba yung higher sa Kongreso? Hindi trick question yan. So, ano yung authority na higher sa Kongreso? President. Senate. Hindi pwedeng baguhin ng President ang batas na ginawa ng Kongreso. So, isang malaking Senado. misconception yan. Ang Senate. Yung Kongreso and Senate, halos pareho sila. Ito lang. Pero sino ba ang nagbigay ng authority sa mga congressman at sa mga senador? Voting public. Yung mga tao, di ba? Yung mga tao na nag-elect sa kanila. So, dito lang pwedeng baguhin yung batas pag nagkaroon ng referendum. Kasi yung tao ng bayan, mas higher authority sila kaysa dun sa mga inelect na public servant. Kaya ang tawag sa kanila, public servant. Di ba? Yun yung salitang ginagamit natin, public servant. So, kung sila yung servant, sino yung master nila? So, supposedly, yung mga taong bayan. Okay? So, basic, di ba? Basic na prinsipyo yun pagdating sa batas. So, pag ang Diyos is gumawa ng isang batas, sino ang pwedeng magbago ng batas na yun? Ang Diyos pa rin. So, on the same authority lang, di ba? Ang Diyos lang. Pero nakalagay sa Bible, ang Diyos is the same yesterday, today, and tomorrow. So, yung batas ng Diyos is immutable siya. Pero itong little horn na to, itong beast na to, ang nakalagay dito, kanyang iisipin. Kaya ginamit yung word na iisipin. Ibig sabihin, hindi niya naman talaga kayang baguhin. Pero at least, ilusyon niya lang na babaguhin niya. Maraming naniwala dito sa beast na to, na nabago niya yung batas,
Pero alam natin na illusion lang yung deception. So, ang batas ng Diyos, hindi mababago. So, ito yung ipinagmamalaki nitong beast na to, na kanyang babaguhin yung panahon at ang kautusan. At litaw na litaw yan pagdating sa fourth commandment ng Panginoon. So, magbasa kayo ng mga literature ng Catholic Church, lalong-lalo na yung mga nasa Middle Ages, kung ano yung declaration ng mga Pope ng panahon ng Middle Ages. At dito niya makikita kung paano yung Pope nagkiklaim ng preeminence. Ibig sabihin, kasi nga siya yung Diyos dito sa earth, di ba? Siya yung vicar of Christ dito sa earth. So, inilalagay niya yung sarili niya na equal o kaya mas mataas pa sa Panginoon. Kasi binago niya eh. Inisip niyang baguhin ang batas na ibinigay ng Diyos. So, ang ibig lang sabihin nun, iniisip niya na mas mataas yung authority niya kaysa sa Diyos. Diba? Kasi babaguhin niya. So, pag binasa natin yung mga literature sa Catholic Church, yun yung kiniklaim ng Pope. At bilang katunayan daw, yung Sabbath, malinaw na sinasabi sa Bible na yung seventh day ng week, yun yung Sabbath. Pero, itinransfer ng Catholic Church yung authority from the seventh day to the first day. So, paano mo nga namang masasabi na hindi walang authority ang Pope, di ba? Nabaguhin, nabago. Tignan nyo na lang kung gaano karaming Kristiyano ang sumunod dun sa pagbabago na yun. Ngayon, just for your information lang, nagbabago na ngayon yung narrative. So, dati, lantaran nilang sinasabi yan, pero ngayon, binabago na nila yung kwenta. Kasi sinasabi nila, hindi naman yung Pope ang nagbago niyan, di ba? Yung mga early Christian church, sila yung nagbago niyan. Di ba? Kasi ang gusto nilang sabihin ngayon, pagkamatay ni Christ, yung mga apostles, nagsimula na silang mag-celebrate ng Sunday as worship day. Kaya yun na lang yung na-carry pagdating sa Catholic Church. Pero wala tayong makikitang ganong katibayan sa Bible. Never na nag-worship yung mga early Christian Church, Apostolic Church, ng first day. At napag-aralan na natin dati yan, pinag-aralan natin yung tungkol sa Sabbath, na si Jesus, yung mga apostles niya, di ba? Kahit matagal na siya nakapanik ng langit, ang sineselebrate pa rin nilang Sabbath, yung seventh day. Okay? So again, isa itong paraan para yung identification ng beast, ng little horn, hindi matali sa papal system ng Roman Catholic Church. Okay? Pero mahirap nilang baguhin yan kasi yun yung nakasulat sa Bible. So dito, dahil nga sinasabi nila na, tignan nyo, merong authority ang Pope kasi na-transfer niya yung solemnity, yung sacredness ng Sabbath from seventh day to first day. So, parang lumalabas, yun yung parang tanda ng authority niya. Yung first day. Kasi yun yung magpapatunay na nabago niya yung batas ng Diyos. Okay. So dito, magkakaroon tayo ng idea. Okay, ano na ngayon yung lumalabas na parang mark ng authority itong beast? Kanina nakita natin na yung mark o seal ng Diyos na nagpapakita ng authority niya, sinabi niya yung sa Sabbath. So ano yung counterfeit nun pagdating dun sa beast? So Sunday yung worship. counterfeit Sabbath, di ba? Yung Sunday. So dito, makikita natin, kasi minsan bigla-bigla na lang lumalabas. Ano yung mark of the beast? Sunday worship. Paano naging Sunday worship? So, ngayon, pinag-aaralan natin kung paano. Di ba? Kung paano natin sinasabi na yung mark of the beast is yung Sunday worship. Kasi, may kinalaman sa worship yan. Kung sino ang sinusunod mo, ang sabi ni Paul, yun yung master mo. Di ba? So, kung sino yung wino-worship mo, yun yung master mo.
So, in a general term, what is it that identifies and marks the beast power? So, nabasa natin sa 2 Thessalonians chapter 2 and 3. Kung ang sa Diyos, ang nag-identify ng kanyang mark is yung paniniwala at pagsunod sa kanyang kautusan. Pagdating naman dito sa beast power, yung kabaliktaran nun. Okay? So, pag binasa natin yung 2 Thessalonians chapter 2, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating malibang maunang maganap ang pagtalikod at mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan, yung man of sin, diba? Yung the lowless one. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, tanging siya na sa ngayon ay pumipigil nyon ang gagawa ng gayon hanggang sa siya ay maalis. So, napag-aralan natin ito last time, na yung pagan Rome, siya lang yung pumipigil para magkaroon ng authority yung papal Rome. Pero nung nawala na yung pagan Rome, nagsimula na yung authority ng papal Rome. At kung magkagayoy, mahahayag ang taong makasalanan na siyang pupuksain ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig at lilipulin sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagdating, ang pagdating ng taong makasalanan. So, kaya ang tawag dito is taong makasalanan o man of sin, ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga mapanlinlang mga kababalaghan. So, itong man of sin na to, na alam natin pagdating sa Revelation sa yung beast power, ang kanyang palatandaan, ma-identify mo siya. Kasi nga, ang tawag sa kanya, man of sin, o kaya the lowless one. At last time, di ba, napag-usapan natin, saan ba natin nakita yung word na lowlessness? So, sabi natin, yan yung definition ni John ng kasalanan. Yung sin is the transgression of the law. Sin is lawlessness. Kaya pala ang tawag dito sa tao na to, sa man of sin, is the lowless one. So, ma-identify mo siya kasi kabaliktaran siya nung mark ng Panginoon. Yung paano ma-identify yung mark ng Panginoon? Yung pananampalataya at pagsunod sa kanyang kautusan. Ito namang beast power, yung kabaliktaran. Ibig sabihin, yung pagsuway sa kautusan ng Diyos. So nakikita niyo, di ba? Complete opposite talaga ito. Hindi mo sila pwedeng pagsamahin. Kaya nga ang sabi dito is, liwanag at dilim. Hindi mo pwedeng pagsamahin. So yung mark ng Panginoon saka yung mark ng beast, polar opposite sila. Hindi ka pwedeng parehong nandun. So sa Matthew chapter 7, paano dinescribe ni Jesus itong mga taong yung mga kakareceive ng mark of the beast? Lalong-lalo na pagbalik niya, second time. Ilang beses na natin nabasa ito, pero this time, babasahin natin siya from the viewpoint na pinag-uusapan natin yung mark of the beast. Kasi may idea tayo na, yung mga taong tumanggap ng mark of the beast, yan yung talagang mga atheists, di ba? Yung mga wala talagang pakialam sa Diyos, yung talagang masasamang mga tao. Minsan yun yung iniisip natin eh. Yun yung may mga itsurang mga demonyo, di ba? Yung nakakatakot yung itsura. Pero pag tinignan natin sa Matthew chapter 7, ito yung description ng Panginoon. Tandaan natin, ang nagko-connect sa kanilang lahat is yung identification na sila ay lowlessness, kasalanan. Okay? So, ito yung nakalagay sa Matthew chapter 7. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, dito pa lang, dinidifferentiate na ni Jesus ang dalawang klase ng tao. May isang grupo ng tao na nagsasabi nga ng Panginoon, Panginoon, pero hindi naman sila gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Ibig sabihin, tawag lang sila ng tawag ng pangalan ng Diyos, pero hindi naman nila sinusunod ang kautusan ng Diyos. Ito yung isang grupo. Okay?
At ang sabi ni Jesus, hindi ito papasok sa kaharian ng langit. Kasi ang papasok lang, yung mga gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Pag tinuloy pa natin yan, sa araw na yon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalaya sa mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Sa mga active, ito mga to, di ba? Kaya lang, ang sabi sa kanila ni Jesus, at kung magkagayoy, ay papahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So, ang tawag sa kanila ni Jesus, mga gumagawa ng kasamaan, ibig sabihin, mga gumagawa ng lawlessness. At saan ba manggagaling yung lawlessness na yun? Kundi dun sa man of sin. So, makikita na natin dito. Di ba? So, yung mga tatanggap ng mark of the beast, sila itong gumagawa ng kasamaan. At minsan, hindi sila yung lantaran, alam mo yan, na sinasabing, walang Diyos, walang Diyos. Hindi, actually sila ay tumatawag kay Jesus. Ginagamit nila yung pangalan ni Jesus. Okay? Si Paul, ang tawag niya dito sa 2 Corinthians chapter 11, tignan niyo kung paano dinidescribe ni Paul. 2 Corinthians chapter 11, verse 13. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no wonder, for Satan himself transforms himself into an angel of light. So, nung sinabi ni Paul ito, kung si Satan nga tinransform yung sarili ng angel of light, itong mga makakatanggap ng kanyang mark, sila din, tinatransform yung sarili nila into apostles, deceitful workers, di ba? So, mukhang mga tupa itong mga to. Pero yun pala, mga wolf sa sheep's clothing. Sabi ni Paul sa verse 15, therefore, it is no great thing if his ministers also transform themselves into ministers of righteousness, whose end will be according to their works. So yung mga tatanggap ng mark of the beast, hindi lang sila yung mga atheists, yung mga lantarang kumakalaban sa Diyos. Meron din sa kanila na mga mukhang ministers, mukhang apostles, mukhang mga workers ng Panginoon. At yung binasa natin kanina sa Matthew 7:21, di ba? Mga gumagawa sila, tumatawag pa na pangalan ng Diyos. Pero ang malaking pagkakaiba, hindi nila sinusunod ang salita ng Diyos. So, dito natin madi-differentiate yung mga merong mark of the beast saka merong mark of God. Sino yung mga sumusunod sa utos ng Diyos? Hindi lang basta bumabanggit ng pangalan ng Diyos. Okay. At minsan, parang nakaka-discourage isipin na gaano ba karami yung mga ganyang tao versus dun sa talagang naniniwala at tumutupad ng salita ng Diyos. Pero si Jesus mismo ang nagsabi sa Matthew 7:13 and 14. Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. And there are many who go in by it, because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. So nung ginamit ni Jesus yung salitang few, dito parang sinasabi niya na hindi na nakakapagtaka na mas marami yung tatanggap ng mark of the beast kaysa dun sa tatanggap ng mark of God. Kasi ang sabi niya, konti lang yung makakatagpo dun sa narrow gate. Ang sabi ni John sa 1 John chapter 2, verse 3 to 4, now by this we know that we know him, if we keep his commandments. He who says, I know him, and does not keep his commandments, is a liar, and the truth is not in him. So makikita natin, consistent yung mga apostles sa kanilang
pagdi-describe, pagdi-differentiate. Tandaan natin, dalawang grupo lang yan. Okay? So, yung tatanggap ng mark of God, yung isa mark of the beast, yung isa maliligtas, yung isa hindi maliligtas. Okay? Yung isa, ang master nila ang Diyos, yung isa ang master nila ang kaaway ng Diyos. So, dalawang grupo lang yan. So, sa Revelations 14, paano dinidescribe yung mga tao na makakatanggap ng mark ng Diyos? How are those who receive God's mark described? Revelations 14, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ng Jesus. So, maliwanag talaga kung paano mo madi-differentiate. Yung tatanggap ng salit ng mark ng Panginoon sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at tumahawak ng matatag sa pananampalataya ng Jesus. So, ano ang gagawin ni Satan doon sa mga tao magre-refuse na tumanggap ng mark of the beast? Okay? Kasi yung mga taong tatanggap ng mark of God, obviously, hindi sila tatanggap ng mark of the beast. Ang sabi sa Revelations chapter 12, ito yung gagawin ni Satan sa kanila. Nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae. Ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang may patutuo ni Jesus. So, yung grupo na tumutupad sa utos ng Diyos, yung mga makaka-receive ng mark of God, magagalit sa kanya itong beast. Kasi imbis na yung mark niya yung tanggapin, ang tinanggap itong mga tao na to yung mark of God. So, anong ginawa niya? Didigmain niya. Ibig sabihin, gagirahin niya. Sila yung magiging focus ng kanyang galit. Sila yung magiging target. So, hindi magiging madali yung buhay nito mga taong ito. Ikaw yung magiging target ni Satan. Okay? So, kung desidido ka na ang tanggapin mo is yung mark of God, dapat alam mo kung ano yung mangyayari pag tinanggap mo yung mark of God. Dito sa mundong ito, ikaw yung magiging focus ng galit ni Satan. Okay? Pero, hindi tayo dapat mabahala dito kasi nangako ang Panginoon, di ba? Na kung tayo ay nasa Panginoon, sino yung pwedeng kumalaban sa atin? So, ang Diyos ang bahala sa mga taong tatanggap ng kanyang tanda. So, sa papaanong paraan, makikipagdigma si Satan doon sa mga tao na hindi tatanggap ng kanyang mark. Revelations 13, verse 16 to 17, ito yung nakalagay. At ang lahat, ang hamak at ang dakila, ang mayayaman at ang mga dukha, ang mga malaya at ang mga alipin ay pinalagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, upang walang sino mang makabili o makapagbili, maliban ang may tanda sa makatuwid ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan nito. So, ito yung gagamiting paraan ng kaaway para makidigma doon sa mga hindi tatanggap ng kanyang tanda. Ibig sabihin doon sa mga tao na ang tinanggap is yung tanda ng Diyos. Gagamitin niya yung economy. So, gagamitin niya na papahirapan niya yung buhay ng mga tao. Hindi ka makakabili o makakapagbili. Ibig sabihin, hindi ka makakapag-business. Hindi ka rin makakabili ng pagkain mo. Di ba? Hindi ka makakabili ng iyong damit na pangangailangan mo. So, gagamitin niya yung economic ano bang tawag dito? Economic persecution. Yeah. Pero obviously, hindi lang dito nalilimitahan yung gagawin niya.
Ito lang yung litaw na mangyayari. Magkakaroon ng economic persecution. Pero pag binasa natin yung Revelations 13, makikita din natin na hahantong sa death decree. So simula lang ito, yung economic persecution. Pero ultimately, mangyayari din is hanggang kamatayan. So hindi biro yung pinag-uusapan natin dito. Ang sabi nga ni Paul sa 2 Timothy chapter 3:12, yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Okay. So, ang isang tao na seryoso at ang gusto niyang tanggapin is yung tanda ng Panginoon. Ibig sabihin, seryoso siya na sundin ang salita ng Diyos. Ipe-persecute siya dahil dun sa kanyang pagsunod sa Panginoon. So, kaya ko ito ina-emphasize. Kasi minsan, ang tao may ginagawang mga maling desisyon at dahil doon sa maling desisyon niya yun, nape-persecute siya. Di ba? Halimbawa, mahilig ka sa sugal, nangutang ka, dahil sa utang mong yun, nasira ang buhay mo. Hindi yun persecution dahil sa pagiging Kristiyano mo, di ba? Yung persecution na yung gawa mo yun sa sarili mo. Hindi yun yung persecution na pinag-uusapan natin dito. Okay? Ang pinag-uusapan natin dito, yung persecution na nagsasuffer ka dahil sa iyong pagsunod sa salita ng Diyos. Pero hindi lang si Satan yung merong gustong gawin doon sa mga tumanggap ng kabilang mark. No? So, ang Panginoon, meron ding warning. So, ito yung warning ng Panginoon para doon sa mga taong tatanggap ng mark of the beast. At sa tingin ko, ito yung mas importante na dapat nating isipin. Ang sabi ng Panginoon sa Revelations 14, verse 9, ito yung third angel's message. At isa pang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila at na sinasabi sa malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan, at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman ng alak ng puot ng Diyos na ipinahandang walang halo sa kopa ng kanyang puot. At pahihirapan sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay papailan lang magpakailanman at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. So, mas matindi itong warning ng Panginoon para doon sa mga tatanggap ng mark of the beast. Okay. So, makikita natin ano talaga ito, war, di ba? Dalawang kampo na parehong tumatawag sa mga tao. Ang loyalty mo, ibigay mo sa akin. At hindi pwedeng pareho mong magiging loyal kasi complete opposite sila. Makikita natin yung marka nila, opposite, yung kanilang identification, opposite, yung kanilang character, opposite. So, sa isang kampo ka lang pwedeng pumunta. So, ano ang decision natin? Anong mark yung tatanggapin natin? At least maliwanag sa atin kung ano yung mangyayari. Pag ang tinanggap mo, ang mark of the beast, tatanggap ka ng puot ng Panginoon. Pag ang tinanggap mo yung mark of God, magiging target ka ni Satanas. So, anong pipiliin mo? Di ba? So, para sa atin, alam na natin yung kahantungan nito. Napag-aralan na natin yung new heaven sa new earth. Napag-aralan na natin yung second coming. Napag-aralan na natin na yung mga tatanggap ng mark of God, sila yung makakasama sa first resurrection. Sila yung mga kasama papasok sa pinto ng langit at sila yung bibigyan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. So, maliwanag sa atin ito, pero nasa atin pa rin yung choice.
Anong tanda ang tatanggapin natin? Okay, so hanggang dito yung lesson natin. Meron ba tayong katanungan? Ako may tatanong. Pwede magtanong. Hindi, naisip ko lang. Di Hmm. ba nagbabasa rin yung mga priest? Yung, siyempre, sila Pope, nagbabasa rin. Siyempre, isa lang yung nakalagay sa Bible, no? Di alam din nila yan na, hindi kaya nila nasasabi sa sarili nila na sila yung tinutukoy dito. No? Kaya yung ginagamit na word sa Biblia is deception. So, ang ibig sabihin ng deception is panlilin lang, di ba? Mm. At ito yung sa tingin ko is minsan is ina-underestimate natin yung kakayahan ng kaaway na manlinlang. Mm. Yung one-third nga ng angels, napapayag niya sa gusto niya, di ba? Si Adam saka si Eve, nakumbinsi niya na sundin siya, di ba? Eh yung mga yun is hindi dumaan ng thousands of years ng kasalanan. So tayo pa kaya? Di ba? Yung mga tao pa kaya ngayon? Mm. Hindi sila kayang linlangin. So talagang ang isip na nila ang isip na siguro talaga nila is tama na yun na yun talagang tama, ano? Sarado na. O sarado na, no? Kasi, Necessarily sarado kasi alam mo si Martin Luther. Si Martin Luther is Catholic priest. Eh. Mm. Pero siya yung nag-lead ng Reformation. So makikita natin hanggang hindi nagsasara yung pintuan ng awa, yung tinatawag nating close ng probation, may pag-asa. Kaya nga yung sa Revelations 18, di ba? Ang sabi, come out of her, my people. So tumatawag pa rin ng Panginoon. Di ba? Talaga. Yan din iniisip ko kanina. Hmm. Yan din iniisip ko kanina kasi kung alam naman ng Panginoon yung puso natin na ano tayo talaga sa Panginoon, tatawagin sila ng Panginoon eh. Kaya yung sinabi ni Elder Yola na come out her, my people. Yun eh. So, dito sa Romans chapter 1, pag binasa natin dito, ito, para lang meron tayong isang prinsipyo na mapulot dito. No? Dito sa Romans chapter 1, sinasabi dito na kahit yung mga taong hindi nakabasa ng salita ng Diyos, o kaya hindi nakakilala kay Jesus, binigyan sila ng enough evidence ng Panginoon para makilala nila ang Diyos. Pero itong mga tao na to, ang sabi dito, therefore God, madali tayo magsimula. Professing to be wise, they became fools and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man, and birds, four-footed animals, and creeping things. Ibig sabihin, kahit pinakitaan sila ng ebidensya, mas pinili nila na ang sambahin nila yung hindi Diyos, di ba? Kaya anong nangyari? Ginawa ng Diyos. Therefore, God also gave them up to uncleanness in the lust of their hearts to dishonor their bodies among themselves, who exchanged the truth of God for the lie and worship and serve the creature rather than the Creator who is blessed forever. Amen. For this reason, God gave them up to vile passions, for even their women exchanged the natural use for what is against nature. Ito na yung portion na tungkol sa homosexuality. Actually, hindi ginamit yung word ng homosexuality dito. Ang ginamit dito is yung description ng action nila. Di ba? Pero yung principle na makukuha natin dito is, pag ang isang tao, di ba, pinakitaan mo ng ebidensya, at ayaw niyang tanggapin yung ebidensya, at the end, i-honor ng Diyos yung decision niya. Ang sabi dito is, ayan, therefore God also gave them up. Ibig sabihin, pinabayaan na sila ng Panginoon. Okay, yan yung gusto niyang paniwalaan. So, there is such a thing na yung sarili mo ba is niloloko mo. Ayaw mo ko na-experience yun eh.
Na gusto mo sabihin sa sarili mo, gwapo ako. Hindi ka naman gwapo. Pero dahil sa dami ng beses mo sinasabi sa sarili mo, ang ganda kong lalaki. Pinaniwalaan mo na maganda kang lalaki, di ba? So, ganun din, minsan sa tao pagdating sa, sa pagbasa ng salita ng Diyos. Magtataka ka, no? Isang verse lang yung binabasa niya. Pero, magkaiba yung inyong pagkakaunawa doon sa verse na. Isipin mo bakit. So, I'm sure, yung ibang religion, ganun din yung iniisip sa atin, di ba? Bakit yung mga Sabadista niya, hindi nila makita sa Biblia na ipinako na sa krus yung salita ng yung Ten Commandments. So, I'm sure ganun yung iniisip nila sa mga Sabadista, di ba? So, the same way, ganun din yung iniisip natin sa kanila. Bakit nila pinagpipilitang ipinako na ng Diyos ang Ten Commandments sa krus? So, obviously, ang magiging basihan na lang nito, ano ba yung nakasulat sa Biblia? Kaya kanina ang sinabi ni Jesus, yung salita niya, isusulat niya sa kanilang mga isip, ilalagay sa puso. Pag yun, wala sa isip at wala sa puso, kinakailangan mo ng miracle para baguhin yung isip ng tao. Kaya kung gusto natin ng miracle, dasal, di ba? Magdasal tayo. At maraming tao na seemingly sarado yung isip pero nagbubukas sa pamamagitan ng pagdarasal. Kasi pag yung Holy Spirit ang nagtrabaho, may mga tao naman talaga kasi na sincere. Hindi lang talaga nila minsan nakikita ang katotohanan. Pero pag nakita nila, magbabago. Meron pa tayong ibang question? Thank you. Wala na. Wala na? Okay, so mag-test na tayo. So, i-stop ko lang yung yung recording.